At sa kaugnay na balita, isa sa mga prioridad ng bagong alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Joseph Estrada ay ang ibangon ang imahe ng lungsod ng Maynila. Inihayag ito ni Estrada sa kanyang panunumpa sa tungkulin. Kabilang din sa pangako ni Estrada ay ang paglilinis ng lungsod, pagpapaigting ng koleksyon ng buwis, pagsusulong ng proyektong kalusugan at paglaban umano sa korupsyon. Narito ang report ni Noel Perfecto. Isimula na bukas ng bagong pamunuan ng lungsod ng Maynila ang kanyang all-out war kontra mga katiwalian na sobrang nagpahirap sa kaban ng dating premyadong lungsod sa Kalakhang, Maynila. Ito ang maling pahayag ni Mayor Joseph Ejercito Estrada sa harap ng mga mamamahayag matapos ang kanyang oath-taking bilang bagong talagang punong lungsod ng Maynila na pinasinayaan naman mismo ng dating Pangulo ng Senado Juan Ponce Enrile. Saksi rin si Pangalawang Pangulong J.J. Marbinay, 10 ng buong 32 mga bagong miyembro ng konseho. Uunahin ni Mayor Erap ang hanay ng mga tinaguriang hoodlums in uniforms para matigil na aniya ang pangungutong ng mga ito. Ayon kay Mayor Erap, isa ito sa mga priority ng kanyang programang pagbabago upang magbalik ang dating sigla at ganda ng Maynila. Sa pamamagitan ng Peace and Order Drive aniya, inaasahang may babalik ng Maynila ang mga investors para muling makatulong sa pag-angat ng lugmok sa utang na lungsod. Go all out against hoodlums in uniforms, the counter cops, and shows in the report that so many members of the NPD are involved in kidnapping, extortion, and other crimes, especially photo cops. Hindi rin palalampasin ni Erap ang mga tiwaling opisyalis at kawani ng City Hall na mapapatunayang sangkot sa mga ilegalidad kaugnay ng mga delikadong programa at proyekto ng Maynila. Bukas, aniya, pangungunahin niya mismo ang paglilinis sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila na sobrang tambakan na sa basura at sa mga eyesores. I'm warning them that hindi yung basura o sinabi, pati yung mga visual inside of the city, hindi sinabi, bawal sinabi. That is my program now. And I still have to pay funding to do that. Para naman kay re-elected Vice Mayor Isko Moreno, all-out support din siya sa pagbabagong ipatutupad ni Mayor Erap dahil alam niya na makabubuti ito para sa lokal na pamahalaan. Gagawin po si Mayor Erap na what we call super agency, wherein the existing resources of the city government will be combined into one to address the peace and order situation, the traffic management and incident mitigation program ng City of Manila. It will happen in 100 days. Tulad ng inaasahan, dinumog ng mga supporters ng dating Pangulong Mayor Erap at Vice Mayor Isko Moreno ang oath-taking ceremonies ng dalawang mataas na opisyalis ng lungsod. Kasama na rin ang pagsumpa bilang mga bagong konsehal ng 32 mga lokal na lawmakers. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.